At nagsalita na nga ang spokesperson ng ating Korte Suprema at maaari pa na mag-issue sila ng temporary restraining order para pigilan ang ICC warrant ni Senator Bato de la Rosa. Ayon sa balita, Supreme Court spokesperson Camille Sue Mayting explained that the High Tribunal has not closed the door on granting interim relief, despite not immediately issuing a TRO following the filing of De La Rosa's petition. The clarification came after the Supreme Court directed government officials named as respondents in the petition to submit their comment within 72 hours. According to Ting, the court's order requiring respondents to answer the petition is part of the judicial process and does not mean the request for a TRO has been denied with finality. So ayun, ayon sa spokesperson ng ating Supreme Court ay may pag-asa pa ang TRO ni Senator Bato. Pero sana maagang makapagdesisyon ang ating Korte Suprema. Kasi kung ating paghahambingin noon, way back 2018, itong si Antonio Trillanes ay pinaaresto ni dating Pangulong Duterte via proclamation. Pero noong Senate President si Tito Soto, hindi ito pumayag. Hindi nito pinayagan na ang law enforcement ay makapasok sa building. At talagang nakipagtalo sa Senate President noon, Tito Soto, na ang senador ay hindi po pwedeng arestuhin sa loob ng Senado without a judicial warrant. At matatandaan natin noon, itong si Trillanes ay nag-stay doon sa kanyang opisina ng parang isang buwan yata. At until na-issuehan na nga ng korte ng final itong si Trillanes. At kung matatandaan natin, ito naman kay Leila de Lima. Nag-overnight din ito sa Senado para makaiwas sa kanyang pagka-aresto. At nung kinaumagahan, voluntarily nag-walk out si Leila de Lima sa Senate building para ma-meet yung arresting officers. So anong ibig sabihin nito? The Constitution protects senators from arrest for crimes punishable by 6 years or less while Congress is in session. Itong kay de Lima, charges were non-bailable and carried life imprisonment. So immunity did not apply. Itong kay Trillanes, rebellion and coup also carry heavy penalties, bypassing immunity. At naman kay Senator Bato, any charges involving the RUG war, usually or crimes against humanity, would far exceed the 6-year threshold, meaning immunity likely wouldn't protect him if a valid Philippine warrant existed. So ibig sabihin, kung ang warrant of arrest para kay Senator Bato ay in-issue mula sa international body like ICC, pero hindi mula sa ating Philippine court. So kagaya din noon nangyari kay Trillanes, hindi i-allow na arestuhin si Senator Bato. So pareho lang din itong senaryo ni Senator Bato doon sa senaryo ni Antonio Trillanes noon. Pareho silang senador, bawal arestuhin sa loob ng Senado without a Philippine court warrant arrest. Pero ito kasing kay Senator Bato, hindi siya galing sa Philippine court. Ang kanyang warrant arrest galing sa international, galing sa ICC. Pero kung nagkataon na ang ating regional trial court sa Pilipinas ay nag-issue ng warrant, so doon papapasukin itong mga law enforcement para arestuhin si Senator Bato. So ganun yung tamang proseso. So ang fact, huwag nating i-bypass ang batas sa Pilipinas. Questionable na nga yung sapilitang pagkuha kay dating Pangulong Duterte at dalhin sa ICC sa The Hague, Netherlands. Ay ganito pa? Hahayaan pa ba natin na madagdagan pa yung ganoong senaryo? Hindi na ito usapin ng politika Usapin na ito ng ating soberanya. So let us all stand sa matter na ito. Hindi na ito usapin kung maaaresto ba si Senator Bato. Ito ay patungkol na to stand to protect all Filipinos from all international cases submitted. So kailangan talaga ang respeto sa ating bansa. At ito pa doon lang tayo sa fact. Kung totoo at legal naman talaga itong warrant ng ICC, bakit hindi na lamang nila ito idaan sa ating Philippine Court para mabigyan ng Philippine warrant? At bakit kailangan pa umabot sa ganito?
na illegal. Kung talagang legal yung ICC warrant, idaan nyo sa ating Korte Suprema, sa ating Philippine Court. Sundin ang batas ng Pilipinas. Pero sa tingin ko ako sa opinion ko, invalid itong ICC warrant na ito. Under Article 59, ICC Rule of Court Rome Statute. So ang ating Supreme Court ay dapat umaksyon na ngayon. Kailangan natin ng definitive ruling patungkol sa legality ng jurisdiction ng ICC over the Duterte case. Kasi kung manghihimasok itong international body, parang namamaliit na. Maliit na ang tingin sa ating Korte Suprema. Let the court decide once and for all. Ang tanong, is our sovereignty for sale? Napagbibili ba ang ating soberanya? Or does the Philippine Constitution still hold supreme? Ito lang kasi yun, kung ang Pilipino ay nagkasala sa kapwa Pilipino at nangyari ito sa loob ng teritoryo ng Pilipinas, sakop sa batas ng Pilipinas, ay dapat litisin siya sa korte ng bansa ng Pilipinas sa harap ng kapwa niyang mga Pilipino, hatulan ng mga Pilipinong hukom at managot sa batas ng Pilipinas. Hindi po pwedeng dayuhan ang hahatol sa isang Pilipino. Hindi natin kailangan ng ibang lahi. Hindi natin sila kailangan para sila ang magsasabi sa atin kung ano ang tama at mali. So mangyayari nun, kontrolado tayo ng ibang banyaga. Ganun ba? At ang pinaka-fact naman talaga ay walang jurisdiction ang International Criminal Court dito sa Pilipinas. Kumalas na ang Pilipinas noong 2018 pa. Kaya't wala ng karapatan ang sino man na banyaga na manghimasok sa Pilipinas. Sa tingin ninyo, igagrant kaya ng ating Supreme Court ang TRO na hinihiling ni Senator Bato de la Rosa? Gaya nga nasabi nila, posible. Pero ang tanong, kailan? Ayaw nyo man o gusto kay Senator Bato. Pero kapag sa inyong mga Pilipino, sa inyo na nangyari ang sitwasyon ngayon ni Senator Bato o kahit ni dating Pangulong Duterte, dalhin kayo sa ibang bansa, sa ICC, sa The Hague, Netherlands, o ang mga kamag-anak ninyo, kayong mga Pilipino, kapwa natin Pilipino, ay papayag ba kayo? Isang tabi na ninyo ang inyong galit sa mga Duterte allies dahil Pilipino rin naman sila. Hindi na nga ito usapin ng pampolitika. Ito ay usapin na ng karapatan ng mga Pilipino sa ating sariling bansa, ng ating soberanya. Ano ang inyong opinyon? I-share mo na ang video na ito. Mag-iwan ng comment at like dyan sa ibaba at magkita-kita ulit tayo sa susunod na video.